Sa kauna-unahang pagkakataon, ibinahagi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang kanyang pinagdaanang mabigat na karamdaman. Ayon kay Rimulya, noong 2023 ay natuklasan ng mga doktor na may sakit siya sa puso at kinailangan niyang sumailalim sa open heart bypass surgery. Hindi lamang isa kundi 5 bypass ang isinagawa sa kanya upang maayos ang daloy ng dugo sa kanyang puso. Matapos na maging matagumpay ang operasyon at habang siya'y nagpapagaling, na-diagnose naman siya ng pagkakaroon ng cancer of the blood or leukemia. Ibinahagi rin ni Rimulya na siya ay sumailalim sa gamutan sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City or BGC. Dumaan siya sa 2 cycle ng chemotherapy, total body irradiation at bone marrow transplant bilang bahagi ng kanyang gamutan. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Saad ni Rimulya, ito ay dugo na galing sa aking anak. Full match kami, kaya nakarecover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Saad pa niya, ibinahagi rin ni Rimulya na ang mga sintomas na naramdaman niya noon ay pagkahilo, pagkatamlay at pagdugo ng ilong. Laging nagno-nosebleed tapos ayaw tumigil. Giit pa ng ombudsman. Nang tanungin sa kanya kung inisip ba niyang kukunin na siya ng Panginoon, sinabi ni Rimulya na hindi niya inisip ang ganoon. I refuse to think of it that way kasi ang tingin ko lang, tomorrow is another day. Get through the night. Mapalipas mo lang ang gabi, pagising mo sa umaga, isang araw na naman na ibinigay sa'yo. Just natural. I just live by the day. Anya pa, matatanda ang naging usap-usapan ang biglaang pagkawala ng timbang ni Rimulya sa mga nagdaang taon. Samantala, sinabi ng Malacanang na kailangang imbestigahan ang pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa 2016 dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva para maiwasan ang maespekulasyon at anilay kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Yusek, what do you think about the quote-unquote secret decision on the case of Senator Joel Villanueva? Is this acceptable? Kung ito po ay mapapatunayang totoo, ito po ay nakakabahala dahil hindi dapat nagkakaroon ng pagdududa ang taumbayan sa ating justice system. Considering na ito po ang isa sa pinakamahalagang ahensya upang maiwasan at matugunan ang issue about sa korupsyon sa bansa. At tayo naman po ay nananalig at nagtitiwala sa kakayahan ni Ombudsman Boying Rimulya. At kahit sila ay independent body, dapat din natin sabihin sa kanila, sa atin, sa pamamagitan natin, na dapat ito talagang imbestigahan ng malaliman upang kung anuman ang may pagkakamali, kung anuman ang nalabag na batas, kung mayroon man, ay dapat itong masolusyonan at maitama ng Office of the Ombudsman. Pero if it's true na secret decision nga po siya, Yusek, do you think valid pa rin yung decision or at least should the former ombudsman who released the decision be held liable? Depende po sa sitwasyon. Mahirap po kasi mag-speculate ngayon. Pero kung may nalabag po ito at halimbawa po ay hindi po nabigyan ng kopya ang mga parties, yung pong time para mag-file ng anumang aksyon, let's say motion for reconsideration regarding the said decision ay hindi naman po umaandar. So depende po yan sa lahat ng sitwasyon at meron nga pong isang provision sa rules of procedure ang Office of the Ombudsman na kung di tayo nagkakamali sa news na lumabas, 2016 ay meron ng motion for reconsideration. Pero kapag criminal case po ang kaso, ang pag-file po ng motion for reconsideration ay hindi po nagpapahinto para maisampa ang criminal case sa Sandigan Bayan. So, or kahit sa anumang korte na maaaring pagdalhan ng kaso. So, lumalabas po kung nagkaroon ng motion for reconsideration in 2016, hindi na dapat agad umabot ng 2019 or 2 years para madesisyonan yung motion for reconsideration, dapat na isampa na ito sa Sandigan Bayan. Kung yun po ang magiging one of the facts or data na masasabing or makikita ng Office of the Ombudsman. Naglabas sila ng grave misconduct sa kaso. At sabi ni Conchita Morales, dapat tanggalin ang pagkasenador. Ang nangyari naman, si Senate President Pimentel Lugaro, sabi niya, hihintayin natin ang tinatawag nating sagot ng Ombudsman kung talagang dapat
malaman yan. Kaya mag-communicate tayo sa ombudsman. So, open lahat yan, no? So, ano nangyari naman ngayon? Kung nangyari noong 2016, on July 31, 2019, si Samuel Martires, isa rin Korte Suprema dati yan, na in-appoint ni Duterte bilang ombudsman, ni-reverse na yung dismissal. Sabi niya, mali yung dismissal. Ang problema doon, tinago. Hindi isila publiko. Violating the constitutional provision na dapat lahat ng gagawin ng ombudsman, lahat ng gagawin ng mga taong nasa gobyerno ay transparent. Ito tinatawag natin, hindi lang Freedom of Information Act. Una dyan tinatawag natin, na nakalagay dyan, na the ombudsman and his deputies as protectors shall act promptly on complaints, no? Filed against in any form or manner against public officials or employees. Walang sinasabi dyan na ombudsman hanggang doon lang kami sa hindi dapat isama ang kung ang ginawa kasi ng Senado ng batas nung ginawa yung ombudsman law, parang naglagay sila ng bulletproof na ang senador at congressman at saka mga judges, ihiwalay natin doon sa sinasabi ng Constitution na lahat ng public officers and employees pwedeng habulin ng ombudsman. They're not above the law. Hiniwalay nila dito sa self-serving yon. At tingin ko, parang class legislation. Bakit mas equal yung mga senador at congressman, samantalang kung yung janitor nakukulong doon sa ombudsman, bakit ito mga senador at congressman at saka mga judges, hindi kasali? Okay yung impeachment dahil talaga may provision sa impeachment. Pero, gumawa sila ng batas, insulating themselves, self-serving, hindi kami dapat ma-imbestiga at kami lang ang magagawa ng investigasyon. Bukod pa dyan, lagay mo lang, sige, totoo na yan. Ako, I don't agree with that because class legislation nga yan Aba, nangyari pa, ang ginawa nila, itong ginawa dito kay Villanueva, dapat malaman ng buong madla dapat, hindi nila sinabi na dapat malaman. Ang nangyari, tinago ngayon yan. Lumabas siya ngayon 3 years later at tinago naman ito si Justice Martires. Yun ang sakit dyan. Tinago. At nung tinago yan, hindi nalaman ng tao. Ito yung pinagkagulan ng Senado. Kaya nga nakialam si Senator Pimentel, sabi niya, hintayin natin ang ombudsman. 3 taon nakatago yan, at bigla na lang on September 10, 2025, hindi pinapakita yung desisyon na dinidismiss. Ang pinapakita ngayon, si Joel Villanueva wala nagsasabi na meron siyang clearance na wala na siyang both administrative and criminal cases. Si ombudsman. Unfair! Unfair! Pero paano kung ikaw mag-a-appeal? Wala kang alam. Kung ikaw nagdemanda, hindi mo alam. Yung si Conchita Morales, hindi niya rin alam. Ginawa lang nila, nandun sa statement ng ombudsman at binigyan lang si Joel. Hindi binigyan yung tao. Nasa dilimang tao, hindi na alam, bigla na lang tayo nabulaga. Yes. Ito nga si Boying Remulla, lumalabas na yan. Parang nagpabaya siya, hindi siya nagpabaya. Tinago paano mo malalaman kung tinago? Lumabas na lang ngayon. Dahil nalaman na nila na nung uupo na si Boying on September 2025, uupo si Boying, lumabas ng October 7, and appoint si Boying, September 10, biglang lumabas yung clearance si Villanueva. Halata. So, dapat maintindihan ng tao yan na talagang may impunity na yan, na tinatago na mismo. Bakit tatago? Dapat sabihin ninyo, bakit yung dinismiss? Dahil ang batas natin sinasabi, pag gumawa ng desisyon ang husgado, dapat sasabihin nila, ito ang facts, ito ang pinagbasihan namin ng batas kung bakit namin dinismiss. Hindi wala tayong alam kung bakit nila dinismiss yan. Sir, yung sinasabi lang po ninyo na dapat sabihin ng ombudsman, yung naging desisyon, through publication po yun, dapat nakapublish. Ganun po ba? Talaga naman yun ang batas Dapat sa official gazette later. Hinahanap namin sa official gazette. Dahil nga, inipitahan niyo ako, hindi ko naman alam yung kay Joel. Siyempre, kasama ko ng araw sa Senado yan. Pero hindi na nga ako lang porque sa Senado yan, pagtatakpan ko o tutulungan ko. Ang sinasabi ko lang, yung batas. Ito ang batas. Sinasabihan ko lang ang tao, ito ang batas. Kayo humusga. Dapat bang itago? Hindi ba dapat ipaliwanag kung bakit dinismiss? Kung ikaw mag-a-appeal, kung ayaw mo yung ginawa niya, dapat mag-a-appeal ka, hindi ka na maka-appeal. Yun ang problema.
there's also this criticism that your decision wasn't really a decision, given that, and I know you've answered this already. This is the criticism of some, that it wasn't published, you weren't transparent with the decision, making it a secret decision, and therefore it's just a memo, an internal memo that can be reversed by the current ombudsman. Your thoughts on that? Again, I go back to my previous question. Does the Supreme Court always announce its decisions? Are all the decisions of the Supreme Court published? There are unpublished decisions. Those that are published at the ISCRA or the Philippine reports are decisions that have already been selected to be published. So you mean to say those unpublished decisions are secret decisions? You know that for a fact that there is such a thing in the Supreme Court as a minute resolution. You mean to say that minute resolution also is a secret minute resolution? No. These all form parts of the records of the case. Wala ho. Yung alam ko, yung nakikriticize ho sa akin, ay Dilawan, Pinklawan, kasi lahat ng bagay na nangyayari ngayon, nilalagyan ng political color. Wala naman ako kulay politika. I admire so much Noynoy Aquino. I admire Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ko alam eh. Kung bakit itong mga critics ko, walang pigil eh. Kanino ba sila? Are my critics working for the complainant? Bayad ba sila na? I mean, I'm sorry to say these things. Especially the PR offices. Bayad ba sila? Alam ko yun eh. Or Isang maybe- dyan, wala nang ginawang sulat kundi kontra sa akin. Sa sa nangyayari ngayon, itong si Martires nasa hot seat. Ngayon kung ano-anong sinasabi nito ni Martires. Sabi ni Martires, yung mga kritiko niya daw, mga ano daw 'yan. Ha? Hindi raw niya alam bakit daw siya kinikriticize sa mga pinagagawa niya. Sabi ni Martires yan, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi niya daw alam. Ha? Tingin niya daw diyan, may mga dilawan, mga pinklawan daw yan, mga dilawan daw yan. At posible pa nga, sabi niya, mga bayad yan. Ha? Bakit daw siya yung tinatarget? At sinasabi niya, hindi ako diehard Duterte. Hindi ako diehard Duterte, sabi niya. Sa katunayan daw, Marcos loyalist siya. Pero yung Marcos daw na senior. Kaya lang, mga kabunyog, mga kababayan, anong sabi niya? Ang sabi niya, bakit hindi niya kasi ini-reveal? O bakit hindi niya pinaalam sa publiko, ginawa nilang sikreto ni Villanueva yung pag-reverse niya nung desisyon ni Martires ay ni Morales. Ay di ba kasi nung November 2016, si Morales mayroong dismissal order kay Villanueva. Ay si Morales hanggang 2018 yun si Morales eh. Hanggang 2018. Tapos nung 2018 umupo itong si Martires. Umupo ito, pumalit kay Morales. Nung 2019, ni-reverse niya. Binago niya yung desisyon ni Morales. So ang tanong ngayon, 'di ba, nasa rules ng ombudsman, kung may desisyon ang ombudsman at ikaw ay hindi ka kumbinsido sa desisyon ng congressman ay ng ombudsman, you have 10 days to file a motion for reconsideration. Pag hindi ka nag-file ng motion for reconsideration, considered na yung desisyon ng ombudsman as final and executory. Yun yung rule. O ngayon, anong ginawa ni Morales? November 2016 ang desisyon ni Morales, ni Conchita Carpio Morales. Ang tanong, within 10 days ba? So dapat mga December 2016, hindi lumampas ng December. Within 10 days, hindi ko kasi alam yung pitsa na eksakto. Pero November 2016, so may 10 days lang. Ngayon, kung hindi nag-file si Villanueva ng motion for reconsideration, wala na yun. Wala na yun.
ay bakit ngayon, nung maupo si Martires noong 2019, ni-reverse niya yung desisyon ni Morales? Kung wala namang in-final na MR at wala rin namang naging desisyon si Morales, hindi na dapat yun ni-reverse ni ano. Bakit niya i-reverse yun? Final in executory na yun eh. 2019 siya naupo. Ganun katagal. Sa kanya i-reverse. Samantalang ang nasa rules, within 10 days after ng order or ruling or decision, mag-EMR. Ngayon, tinanong si Martires sa interview ni Carmina Constantino, di ba? Tinanong, kailan po ba nag-file ng MR si Senator Villanueva? Sabi ni Martires, hindi ko na maalala eh. Hindi niya na daw maalala. Hindi niya na. Tapos tinanong siya, bakit po hindi kasi ninyo pinaalam sa publiko na ni-reverse nyo yung dismissal order ni Morales kay Villanueva? Alam niyo kung anong paliwanag ni Martires, mga kabunyog, mga kababayan? Ang paliwanag niya, Roy Hukaban, ang sabi niya, gusto niya kasing i-preserve ang dignity ng tao. Ayaw niya raw na magpi-press con para tungkol sa isang tao. Hindi daw maganda 'yon. May future daw ang may mga anak pa daw 'yan na masisira ang future dahil lang sa ganyan. Hindi daw siya mahilig magpi-press con para lang kailangan niya raw protektahan din ang dignity ng tao. O yan, ganun talaga mga kabunyog ang sinabi niya. Yun ang rason niya. Kaya niya hindi in-expose na pinaalam sa publiko na dinismiss niya na yung reverse niya yung decision ni Morales. Ngayon niya na daw pag-usapan si Villanueva kasi kawawa naman daw. May dignity naman daw ito. At yung mga anak daw nito may future. Ha? Yun yung sinasabi ni Martires. Hindi niya daw ugali na bawat galaw niya ipipress con. Kawawa naman daw ang isang tao nasisiraan na magiging subject ng press con mo, masisira naman daw ang dignity nito. Wow. Yan yung rason na ginagamit niya ni Martires. Alam nyo, itong si Martires, nung naging ombudsman ito, dapat nito, di ba ang ombudsman, dapat ikaw yung mainit ang dugo mo sa mga kurap. Dapat mainit ang dugo mo sa mga kurap, kaya nga tanod bayan ka eh. Sa konstitusyon, ikaw ang pinagtiwalaan na maging tanod bayan. Ibig sabihin parang ikaw yung tanod ng bayan. Yung pondo ng bayan, yung mga ari-arian ng bayan, ikaw ang tanod niyan. Kaya tawag sa'yo, tanod bayan eh. Kaya dapat galit ka sa mga kurap. Kaya ang ginawa ni Martires nang naging ombudsman siya, hindi siya naging tanod bayan. Tanod siya ng mga kurap sa bayan. Siya yung naging protector ng mga kurap eh. Actually, betrayal of public trust sana, Brunoy Arizala, ang ginawa ni Martires. Kaya lang ang problema, paano pumunta naman sa betrayal? Hindi mo naman niya mariremove na, tapos na. Tapos na. Noon sana, pwede na-impeach niya ito. Pero, yung kanyang mga rason, flimsy. Napakababaw ng rason niya. Kaya daw hindi niya pinaalam sa publiko na reverse niya yung desisyon kay Villanueva kasi ayaw niya na daw na pag-usapan si Villanueva. Kawawa naman, may dignity naman yung tao. At saka para sa future ng kanyang mga anak. Wow! Conscious ka sa dignity ng mga politiko na inaakusahan ng korupsyon. So ano bang trabaho mo bilang ombudsman? Ano bang trabaho mo bilang ombudsman? Hero ka pala ng magnanakaw, sabi ni Evelyn Apil. Alam nyo mga kabunyog, dapat imbestigahan ito ng Senado si Martires. At kasuhan kung kailangan. Bakit iimbestigahan? Unang-una, pagpaliwanagin siya. Doon sa desisyon ni Morales kay Villanueva, bakit ni-reverse niya pero hindi niya pinaalam sa publiko? Bakit? Kailangan magpaliwanag siya doon. Hindi pwede yung paliwanag niya na gusto niya kasing i-preserve din yung dignity ng tao kasi kawawa naman, masisira sa publiko. Ganun ba yon? Bakit? Paano mo lilinisin kung talagang malinis ang yung intention niyo, wala kayong tinatago?
Ay di ba dapat nga nag-press con kayo para i-announce sa publiko na ang findings mo bilang ombudsman, nire-reverse mo ang desisyon ni Morales na nagdi-dismiss kay Villanueva kasi ganitong dahilan, ganitong dahilan, ganitong dahilan. Naniniwala ako, walang batayan yung desisyon kay Villanueva na i-dismiss siya. O, di ba mas malilinis pa nga yung record ni Villanueva kung pinaliwanag mo yon, Morales, Martires? Bakit hindi mo ginawa? Kung gusto mong ma-preserve ang dignity ni Villanueva, ay di dapat nag-press con ka, pinaalam mo yun. O, na-reverse mo yung dismissal. Kasi, para yun, maganda yun kay Jewel na na-reverse yun. At parang inimbestigahan mo, ang findings mo, hindi siya hindi siya dapat i-dismiss, mali yung dismissal. Ikaw yung magpapaliwanag mo kung gusto mong linisin ang record ni Villanueva. Di ba? Kaya hindi, mga kabunyog, mga kababayan, dapat imbestigahan si Martires sa ginawa niya na yun. Ha? Dapat imbestigahan. Bakit? Yung mga rason niya na yun na ayaw niya na raw kasing pag-usapan si Villanueva kasi yung dignity nito bilang tao, gusto niya raw pangalagaan, kawawa naman, may future daw ito at ang mga anak. Wala, Martires, magpaliwanag ka. Kaya dapat imbestigahan ito ng Senado. Kasi bakit may interest ang Senado doon? Unang-una, member ng Senado noon si Joel Villanueva, 2016 to 2022. Si Joel Villanueva, member niya. Kaya, ibig sabihin, bakit niya dinismiss yun at hindi niya pinaalam sa publiko? Kaya hindi dinismiss, reverse niya. Ha? Yan yung ng tindi. Yung motion for reconsideration, sinasabi niya hindi niya na maalala. Dapat dalhin niya yung i-produce niya yung mga dokumento. Hindi po totoo na walang MR si Joel Villanueva. Mayroon. O tingnan natin sa PITSA. Within ba the prescribed period ng filing ng MR? O, kailangan imbestigahan to mga kabunyog. Kung may irregularity sa ginawa niya, halimbawa, wala naman talagang MR. O, kung may MR man, ginawa yung MR outside na doon sa filing ng period na 10 days. O, dapat managot si Martires doon. Bakit mo reverse yung desisyon ni Morales, wala palang MR? Or kung may MR man, outside na ng regulatory period. Ganon din si Villanueva. Magpaliwanag din siya. Bakit niya hindi pinaalam sa publiko? Di ba? Bakit niya hindi pinaalam sa publiko na reverse na pala yung ruling ni Morales? Napakaseryoso nung ruling ni Morales, dismissal from service ng isang senador. Bakit hindi pinaalam sa publiko? Di ba? Bakit hindi pinaalam ni Villanueva? Bakit hindi pinaalam ni Martires? Hindi yun. Hindi makakatayo yung sinasabi niyang rason na ayaw niya na raw, parang sikreto na, parang na lang, hindi na pinaalam sa publiko kasi kawawan yung dignity naman daw ng tao, ang tinutukoy niya, dignidad ni Villanueva. Ganun ba yun? Pinoprotektahan mo ang mga korap o kaya mga nakakasuhan ng korupsyon? Ang may obligasyon ng magdepensa niya, yung korap, ikaw Martires, ikaw ang ombudsman, dapat ang panig mo nasa bayan, kaya nga tanod bayan ang ombudsman eh. Kaya nga ikaw yung tanod bayan, ombudsman. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang ombudsman ay hindi create ng batas. Ito, papaliwanag ko sa inyo. Ang ombudsman is not created by law. The office of the ombudsman is not a mere creation of law. No, hindi yan ginawa ng Kongreso lang. The office of the ombudsman ay create ng konstitusyon. Ganun katindi ang ombudsman. Konstitusyon ang nagbuo sa kanya. Alam nyo, maraming opisina ng gobyerno, tulad ng mga DNR na yan, DPW, wala naman sa konstitusyon yan. Wala yan. Ha? Maraming opisina ng gobyerno, hindi create yan ng konstitusyon.
Ang nag-create niyan ay mga batas na ginawa ng Kongreso. Okay? O kaya ng executive order. So hindi, pero ang ombudsman hindi. Constitution ang nag-create niyan. Constitutional body yan. O anong significance ng constitutional body na yan? Ibig sabihin yan, hindi pwede yan i-dissolve ng Congress. Ha? Bakit hindi pwedeng i-dissolve ng Congress? Eh, hindi naman yan created by law. Created by the Constitution. Ganun katindi. Bakit nagkaroon ng ombudsman sa Constitution? Kasi sabi sa Constitution, accountability of public officers. Kinakailangang mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno sa mga gawa nila. Kaya nga, ang ombudsman, nasa accountability of public officers, isang artikulo yan ng Constitution. Accountability of public officers. The office of the ombudsman, yan ang bantay ng pagiging pagpapanagot sa mga mga opisyal ng gobyerno. Oh, ganun katindi. Anong ginawa sa kanya? Para hindi ka matakot. Para hindi ka matakot. Fixed ang term mo. Ibig sabihin, 7 years, hindi ka pwedeng tanggalin kahit sinong presidente. Matatanggal ka lang, impeachment. O ganun. Ganun ang tindi ng ombudsman. Ibig sabihin mga kapunyog, ang ombudsman, may angas siya dapat. May angas ang ombudsman. Hindi siya dapat natatakot kahit sa presidente. Kasi once na ma-appoint siya bilang ombudsman, secured na yung niya. Yung term niya na 7 years. O, di ba? O, tingnan nyo si Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales, ombudsman na inappoint ni Pinoy. Pag upo ni Duterte, hanggang si Duterte, pa rin, ombudsman pa rin si Conchita Carpio Morales. Ganon din si Martires, appointed ni Duterte. Pero pag upo ni Marcos, siya pa rin ang ombudsman. Ganyan yan. Kasi dapat, bakit ganon ang ginawa ng konstitusyon? Para wala kang katatakutan. Kahit sa presidente, wag kang matakot. Kahit sa mga wag kang matakot kasi ombudsman ka. Ang term mo, fixed na term. 7 years. Ngayon ang tanong, anong ginawa ni Morales? Una, prinotektahan niya yung mga kurap. Sabi niya, wag namang ilalabas ang SALN. Hindi dapat ilabas yan. Kasi may privacy naman ang mga politiko. May privacy ang mga opisyal ng gobyerno. Hindi dapat ilalabas yan. Yung lifestyle check, binawal niya rin. Yung mga lifestyle check, wala rin. Tapos itong kay Villanueva, hindi niya linabas yung desisyon niya na rini-reverse niya yung ruling dun kay Morales dahil daw may dignity naman daw si Villanueva. Anong klase yan? Ombudsman, pabor sa mga korap? O tama si Jimmy Joy. Paano ka naging ombudsman? Tanod bayan ka. Kaya ito, dapat itong imbestigahan ng Senado. Kung may irregularidad sa mga ginawa niya bilang ombudsman, at saka yung yaman niya, dapat ilabas na yung kanyang SALN. O pwede na. Ang alam ko, biglang lumubo rin yung yung assets nito. Yung net worth nito, biglang lumubo ni Martires. Pagpaliwanagin din yan. Ha? O, pagpaliwanagin din yan si Martires. Dapat imbestigahan ito. Kasi sa totoo lang, yung mga ginawa na yan ni Martires, malaki ang naging kontribusyon niyan para yung mga korap ay hindi matakot. Yun ang tinatawag na impunity. Impunity. Ang ibig sabihin ng impunity, yung mga politiko, wala, tayo, walang problema. Ano na tayo ngayon? Ang ombudsman hindi na mahigpit sa atin. Kaya ito, ang laki ng ginawa ni Martires para yung mga korap ay hindi matakot. Naging tanod siya ng mga korap. Kaya itong mga pinag-uusapan natin ngayon, bakit dumating na sa ganitong magnitude? Bakit umabot na sa ganitong punto na hindi na natakot ang mga korap? Ang mga politiko, hindi na natakot. Ang mga officials ng DPWH, wala na. Bakit? Prinotektahan sila ni Martires. Sa halip na ang nakalagay sa konstitusyon, siya ay tanod bayan, hindi niya ginawa ang papel niya bilang tanod bayan. Tagapagtanggol siya, tagaprotekta siya ng mga korap. O tingnan nyo na lang ang example. Reverse mo ang desisyon ni Morales na i-dismiss si Villanueva. Hindi mo man lang pati pinaalam sa publiko.
Ang rason mo lang, kasi ayaw mong masira ang dignity ng tao. So, ano ka ngayon? Kanino ka ngayon kampi? Tanod bayan ka ba o tanod ng mga kurap? Oh. Kaya dapat ito imbestigahan. Pag may nakuha na ebidensya dito ng irregularidad din ito ni Martires, kasuhan. Dapat kasuhan to. May makita tayong may panagot. Hindi magandang halimbawa ng isang ombudsman ito. Ang lahat ng pinag-uusapan natin ngayon, may kontribusyon itong si Martires dyan. Yang kagarapalan ng mga politiko, ng mga kurap, contributory dyan ang mga policies ni Martires. Ha? Bakit nagkaroon ng impunity? Bakit nawala ng pinag-aalanganan ang mga politiko, ang mga kurap na mga opisyal ng gobyerno? Kasi hindi ginawa ng ombudsman ang trabaho niya. Sa katunayan, prinotektahan niya pa yung mga policies niya tungkol sa SALN. Sa halip na para sa bayan ang ginawa niya, para sa mga kurap. Kaya, kung iimbestigahan si Martires at may makuhang ebidensya ng irregularidad, katiwalian niya, kasuhan niya. Kaya ito mga kabunyog, mga kain, bahagi ng paglaban natin sa katiwalian, dapat mapanagot ito si Martires. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, galit si Martires. Galit si Martires, mga kabunyog. Sabi ni Martires, wag niyo akong sasabihan na Duterte ako. Ha? Na DDS siya o Duterte supporter siya. Ha? Wag daw siyang aakusahan na parang ano siya, maka-Duterte. Ha? Hindi daw siya hindi raw siya panatiko ni Duterte at lalong hindi raw siya nagpagamit kay Duterte. Pero ang sabi ni Agassi Aroha, ang tandaan niya sinungaling pa rin. Ha? Nagalit siya kasi grabe ang sa kanya. Grabe ang negatibong reaksyon sa kanya sa social media. Ngayon, ang sinasabi niya, marami daw nagsasabi sa kanya, nag-aakusa sa kanya na siya. Ayan lagi akong kinukunik kay Duterte. Liliwanagin ko ulit na nung ako'y inappoint ni Digong, ang sinabi lang sa akin ni Digong, gawin mo ang trabaho mo. Yun. Ha? Ang sabi niya, kahit lagi daw siyang kinukunikta kay Duterte, hindi daw siya nagpagamit kay Duterte. Sa katunayan daw, wala man lang sa kanyang pinakiusap si Duterte. Inappoint daw siya nito pero wala itong itinawag na ganitong gawin mo, tulungan mo si ganito, kasuhan mo si ganito, wala daw. Yan yung kaya yung mga nagkukonekta daw sa kanya kay Duterte, parang pinapalabas na siya ay maka-Duterte, hindi daw. Kasi saludo daw siya. Hanga daw siya kay Digong, kay Duterte. Kasi kahit ito raw ang nag-appoint sa kanya, wala daw itong hiningi na pabor sa kanya. Nagagalit siya ngayon na si Martires kasi nga dahil dito sa mainit na issue tungkol kay Villanueva, yung sekreto niyang pag-reverse ng desisyon ng dismissal, yung dating ombudsman na pinalitan niya, si Conchita Carpio Morales, dinismisa na si Villanueva. Ay ang ginawa niya, ni-reverse niya. Kaya lang ni-reverse niya na pasikreto, palihim. Ang sinasabi niya lang na paliwanag, hindi ko ugali ang magpipress con. Sabi niya, hindi niya raw ugali ang laging bawat galaw niya daw ipapaalam sa media. Kung yung pumalit daw sa kanya ay ganon, siya daw ay hindi. May mga patama pa kay Remulla. At siya daw, kaya niya daw hindi yun inilabas sa publiko kasi ayaw niyang masira ang future ng tao. May dignity daw yung tao, may dignidad. Ang tinutukoy niya si Villanueva. Pinangalagaan niya, kumbaga prinotektahan niya ang dignidad daw nito. Kasi, hindi niya raw dapat ilabas yun kasi mayroon daw future ang tao. Ay, Martires. Bakit ka napipikon na kinukomentaryuhan ka?
Bakit ka masyadong ano ngayon? Masyado kang tinatamaan. Ha? kung wala kang nakitang mali sa ginawa mo, hindi ka magagalit. Oh. At ang pinapalabas niya pa, ang mga kritiko niya daw ay karamihan mga dilawan na posible pa daw na bayad. Ngayon, sagutin nga natin tong sinasabi niyang hindi siya DDS. Unang-una, si Martires ay kabrad ni Duterte sa San Beda. Magkabrad sila sa San Beda. At saka, nung na-appoint siya, panahon pa yata ni Duterte rin yun, in-appoint siya bilang Associate Justice ng Korte Suprema. Actually, hindi pa dapat siya tapos ng termino niya sa Hindi pa dapat siya tapos sa Korte Suprema. Mayroon, pa siya, Associate Justice siya, hindi niya tinapos. Hindi niya tinapos yung pagiging Associate Justice niya. Nung maalis na si makatapos na ng 7 years na term si Conchita Carpio Morales, nagka-interest itong si Martires. Bigla siyang nagpalipat sa ombudsman. Yan, pinalitan niya si Conchita Carpio Morales noong 2018. Ngayon ang sinasabi niya, wala sa kanyang itinawag si Duterte. Walang pinakiusap. Pero bakit pa naman siya kailangang tawagan? Lahat naman ang ginagawa niya okay kay Duterte. Kumbaga, bakit pa naman siya kailangang kausapin ni Duterte? Garapal ang pagprotekta niya kila Duterte. Siyempre, ang gusto ni Duterte, protektahan sila. Si Duterte at ang mga tao niya. O ano bang ginawa niya na kontra kay Duterte? Ano bang ginawa niya na kontra kay Duterte? Yung mga ginawa niyang mga patakaran sa ombudsman, pabor kay Duterte. Una kaagad na ginawa niya, yung mga SALENS, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, hindi na pwedeng i-request ni numan. Kailangan may pagsang-ayon ng opisyal na concern. Kukontrahin ba yun ni Duterte? Shout out Blake Diaz, shout out. Kumbaga, kung ikaw si Duterte, alam mo na ang ginagawa ni Martires ay okay. Okay. O bakit mo naman papakialaman si Martires? Sobra ang pagkatuta mo, Martires, kay Duterte, tapos nag-i-expect ka ba tatawagan ka niya? Ay, hindi ka natatawagan niya. Wala ka namang ginagawang kontra sa kanya eh. In fact, ginagawa mo lahat pabor sa kanya eh. Wala ka namang kinakasuhan ng mga tao ni Duterte. Yung mga anomalya kay Duterte, hindi mo naman na isinulong, nakasuhan. Bakit ka naman tatawagan ni Duterte? Di ba? Yung mga ginagawa mo, protektado mo ang mga Duterte at ang mga pamilya niya at ang mga galamay niya, mga kasabwat niya. Kung mayroon ka mga kinakasuhan, mga ordinaryong opisyal ng gobyerno, pero sa formally, kinasuhan mo ba si Bongo? Kinasuhan mo ba si Duterte? Di ba hindi? Bakit ka naman papakialaman ni Duterte? Ay, ano yan eh? Hindi mo naman ginawa yung pagiging ombudsman mo para sa bayan. Hindi ka naman naging tanod bayan, naging tanod Duterte ka eh. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi daw siya DDS, mga kabunyog, mga kababayan. Kinokonekta lang daw siya kay Duterte, pero hindi daw siya, ang ibig niya kasing sabihin, para sabihin na Duterte siya, dapat tinatawagan siya ni Duterte, pinapagawa ganito, kasuhan mo to. Wala daw sa kanyang pinagawa na ganun. Pero, yung mga policies mong pinasunod, unang-una, bawal ang SALN. Bawal ang SALN. Na kunin. Kaya, nung humihingi ang mga media, nang humihingi ang mga interesado sa SALN ni Sara, interesado sa SALN ni Digong, binukas mo ba? O di natural hindi, kasi yan na yung policy mo. O di protektado mo si Duterte. Yung mga kontrobersyal na mga anomalya, mga katiwalian, o hindi mo naman kinasuhan si Duterte doon, hindi mo rin kinasuhan sila Bongo doon. Ngayon, kaya nga ngayon na nagkakaso si Trillanes eh.
Ngayon na kinakasuhan ni Trillanes, sila Bongo, sila Duterte, sila Pulong. Kasi nung panahon mo, alam naman na hindi mo naman papagalawin, no? Ha? Oh. Oh, ano daw? Sabi ni MVP Music PH, paabot daw sa'yo, Martires. Tell it to the Marines. Ha? O tapos ngayon, pinupuna ka sa mga ginawa mo nung pagiging ombudsman mo, galit ka. Tapos ang sasabihin mo, kami na mga nagpupuna sa'yo ay mga dilawan at bayad. Ano ba yan? Anong akala mo sa amin? Ha? Oh. Yan yung yung ginawa mo kay Villanueva, bakit mo tinago? Sabi niya, hindi naman sikreto yun. Hindi niya lang daw talaga ugali ang maglalabas ng mga desisyon niya. Sa ganun ka-importanting bagay, hindi ninyo ipapaalam sa publiko yun. O, tinago inyo yun, Villanueva eh. Tapos ang rason niya, ayaw niya raw na masira yung future ng tao. Kasi may dignity rin daw yun. Ano ka, protector ka ng mga inaakusahan ng korupsyon o katiwalian? Eh, dapat ginampanan mo, tanod bayan. So, dapat bantay ka ng bayan, hindi bantay ng korap. Ikaw yung tagapagtanggol ng korap, lumalabas eh. Ay, Alden ba, shout out sa iyo. Oh, sabihin mo daw yan sa hangin. At Martires, sabi ni Jose Makabayan. Ano to eh? Pasalamat ka nga, pag upo ni PBBM, hindi ka pina-impeach eh. Oh. Si Duterte, pag upo niya, pina-impeach si hindi pina-impeach, tinanggal si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kasama ka pa nga doon, Martires. Kasama ka pa sa mga nagmaniobra na matanggal si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Actually, itong mga nangyayaring katiwalian ngayon na sobra, garapal na, talagang nakakalula na, malaki ang contribution mo dyan, Martires. Kasi nung buong 7 taon na ikaw ay ombudsman, wala kang ginawa para protektahan ang bayan. Ikaw pa nga, anong nangyayari? Impunity. Anong ibig sabihin ng impunity? Yung kanilang korupsyon, naging mas matindi, mas malawak. Kung dati substandard lang, naging ghost na. Kaninong what's yun nangyari? Sa'yo, sa time mo. Oh. Yung mga policies na pinatupad mo, nakakontribute doon. Kasi yung mga kurakot, yung mga korap na mga politiko, hindi na sila natakot eh. Anyway, ang ombudsman, hindi naman sa atin ngayon, para iniisip nila. Parang kakampi pa natin ang ombudsman. Una, hindi pwedeng mag-request ng mga SALN. Walang mga lifestyle check. Di ba? Oh. Ano yun? So anong nangyari sa loob ng 7 taon mo? Yung mga politikong korap at saka mga opisyal ng gobyerno na korap, lalong na mayagpag. Oh, yan yun. Yung impunity nangyari sa panahon ninyo ni Duterte. Ngayon lang natin nilalabanan, tinutuwid natin lahat ng sobrang nangyari sa panahon ninyo ni Duterte. Oh. Kaya ang hirap ng isaayos. Ang hirap ng isaayos kasi matindi yung ginawa nyo. Oh. Yan ang naging Itong lahat ng nangyayari ngayon, dapat sana yung ombudsman, nung panahong nangyayari ito, sinugpo na ito ng ombudsman. Binigay sa inyo bilang ombudsman ang kapangyarihan ng konstitusyon. Ang tindi ng power na binigay sa iyo ng konstitusyon. Constitutional body ka. Ang ombudsman. Tanod bayan. O, kaya lang anong nangyari? Wala eh. Pag upo mo, anong ginawa mo? Yung mga magko-comment daw sa SALN ng mga officials ng gobyerno ay pwedeng kasuhan. Sos naman. Imagine niyo yan. Yun yung mga ginawa niyan
sino man na magre-request ng SALN ay hindi pagbibigyan. Magpaalam muna. Ipapaalam muna doon sa sa opisyal na sangkot kung payag siya. At kung sino man ang magko-comment sa mga SALN ng mga officials ay pwedeng kasuhan. Paano naging tanod bayan yan? Ha? Yung mga policies mo, pumabor sa mga kurap sa mga kurakot. O, anong nangyari? Imaginein mo, 7 taon ka? 7 taon ka? O, yung first 3 years ni Marcos, sa'yo pa rin. Ikaw pa rin ang ombudsman sa first 3 years ni Duterte, yung 2022, 23, 24. Oh, hindi pala. 22, 23, 24. Natapos lang ang termino nitong July 2025. Ikaw, naging tanod ka ng mga Duterte, tama si Celerino Caluwag. At naging tanod ka para sa mga kurap. Oh, yan yung nangyari. O ngayon, ano na? O di ang tindi na ng mga nakawan, kung noon, milyon-milyon, ngayon, bilyon. Bakit naging ganon ang mga politiko at mga opisyal ng gobyerno? Kasi walang nagawa yung ombudsman. Kasi yung ombudsman na binigyan ng power ng konstitusyon ay hindi ginawa ang katungkulan. Tapos ngayon sasabihin mo, mga dilawan kami na nagkikritiko sa'yo. Posibleng bayad kami? Ay, wag mo nga. Tapos ngayon, galit ka pag pag kinukuni ka kay Duterte, galit ka. Yung mga policies mo talaga namang pabor kay Duterte. Hindi mo kinasuhan si Bongo, si Bato. Wala. Bantay ka ni Digongyo, sabi ni Cecil Yagder. Yun, Martires. Yun ang totoo. Masakit, nagagalit ka, pero yun ang totoo. Mainit ang ulo mo na kinikriticize ka, kagagawan mo yan . Yan lang kay Villanueva. Ni-reverse mo pala yung desisyon ni Conchita Carpio Morales, hindi mo man lang pinaalam sa publiko. Bakit wala bang interes ang publiko doon sa kaso ni Villanueva? Yung pinag-uusapan doon, pera ng bayan. Kaya nga siya dinismiss ni Conchita Carpio Morales. Si Conchita Carpio Morales matuwid. Ikaw, anong ginawa mo? Dinismiss ni Conchita Carpio Morales, ni-reverse mo. Okay lang sana kung ni-reverse mo, nagpaliwanag ka, bakit mo ni-reverse? Ganon din si Villanueva. Anong basihan mo at ni-reverse mo? Pinaalam mo sa publiko? Hindi mo pinaalam. Imagine mo yan. Hindi mo ipaalam yon. Anong ibig sabihin nun? May tinatago kayo ni Villanueva? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Dapat panagutin din to si Martires. Maganda, imbestigahan din ito. Yung nangyari kay Villanueva, dapat imbestigahan yun ng Senado. Tapos tama, Marites Bruce. Yung salin ni Martires, busisiin din. Busisiin din yung salin nito. Kasi, finiture yata ito sa Inquirer . Nabalita ito sa Inquirer, lumaki rin yung net worth nito sa loob lang ng ilang taon. Kaya matindi. At ngayon nagagalit siya. Mataas yung boses, ini-interview ng media, galit. Bakit daw gano'n ang ginagawa sa kanya? Kamo, ikaw pa ngayon ang may magalit sa mga nagpupuna sa iyo, sa mga pinagagawa mong ito. Sa lahat ng nangyayaring ito, contributory ka doon, Martires. Contributory. Bakit contributory ka? Yung impunity, yung ang mga politiko ay nakabuelo, wala na silang kinatakutan, ikaw ang ombudsman. Yan yun. Kaya, tapos ngayon ayaw mong makuni kay Duterte. Tapos yung mga pinagagawa mo, pabor kay Duterte. Dahil lang sasabihin mong hindi ka naman tinawagan ng Duterte na gawin ito, gawin ang ganon. Hindi ka na kailangang tawagan kasi lang mo yung mga ginagawa mo,
Yun na yung gusto ni Duterte. Oh, bakit ka pa naman tatawagan? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, na ano ito? Nag-retire ka. Oh. Ano ka, iniisip mo yung dignidad ng mga tao. Sabi niya, kailangan din kasing protektahan ang dignidad ng mga tao. Kaya yung salin daw na yon, ayaw niyang Kaya daw si Villanueva ayaw niyang ipaalam pa sa publiko yung desisyon na yon, yung ni-reverse niya. O ngayon, dignidad mo. O ngayon, sa tingin mo ba may dignidad ka? Ikaw ang pinagpipistahan ngayon. O, pinagpipistahan ka dahil sa mga ginawa mo. O ngayon, may dignidad ka ba? Kung gusto nyo nang manatili ang dignidad nyo, anong dapat ginawa mo, Martires? Dapat hinabol mo yung mga kurap. Hindi sana siguro ganito kalala ang problema ngayon. Kahit papano sana nakatulong ka na nasugpo ang korupsyon. Eh ngayon, anong nangyari sa 7 years mo? Wala. Oh. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Wala. Tapos ngayon, paulit-ulit ka ng dignity. Sa tingin mo, may dignity ka? Ha? Sa tingin mo, na-preserve ang dignity mo pag alis mo? Wala. Wala. Kaya ka galit sa mga nagpupuna sa iyo ngayon. Oh, kasi alam mo na sinusuka ka ng taong bayan. Pareho kayo ni Villanueva. Oh. Yan yun. Ang totoo, kaya mo hindi pinaalam sa publiko yung desisyon nyo kasi naiano kayo sa tao. Alam nyo na magagalit ang tao sa inyo sa ginawa nyong yun. O akala nyo hindi na malalaman ng tao yun. Kailan nyo linabas yung na nagdesisyon ka na pala ng ganon? Nung nagsabi si Boying Rimulya na susulat siya sa Senado kay Senate President Soto para i-implement yung dismissal order kay Villanueva, ay dated, 2016 pa, November, yung dismissal order ni Conchita Carpio Morales. O ngayon, nung papadalhan na ng sulat ni Rimulya ang Senado, bigla kayong nagtagulo ni Villanueva. Sa kanyo lang linabas ang inyong sabuatan. Tapos ngayon, ang depensa mo lang, ayaw mong masira ang dignity ng tao. Ay, sus. O ngayon, may dignity ba kayo ni Villanueva? Lalong nasira ang dignity ni Villanueva, nadagdagan pa. Sira na nga, nadasira pa lalo. Dahil dyan sa issue na yan. Dahil dyan sa issue na yan. Ano ito? At itong mga nangyayaring ito ngayon, sa totoo lang, itong nangyayaring mga katiwalian ngayon na garapala na sobra na, malaki ang pananagutan ng ombudsman. 7 taon kang naging ombudsman at itong lahat ng nangyaring ito, malaki nito nangyari sa kapanahunan mo. Yan yun. Ngayon, hinuhusgahan ka ng taong bayan. Nakakahiya ang ginawa mo, nasusuka ang taong bayan. So sirang-sira ka ngayon. Pipilitin mo ngayong sabihin na galit ka ngayon. Batiin ko si Bobby Noriega. Yan yun. Kaya yung mga dignity nyo, wala yan. Wala yan. Itong nangyayari ngayon, naging garapal lalo ang mga politiko at mga opisyal dahil hindi trinabaho ng ombudsman ang trabaho ng isang ombudsman. Yung ombudsman na dapat naging tanod bayan ay mas naging protector pa ng mga korap. Yan ang ha? Hindi mo man yan aminin, tanggapin, Martires, pero yan ang damdamin ng bayan. Sila Conchita Carpio Morales, nag-retire si Conchita Carpio Morales, kagalang-galang. Yun, may dignidad. Yun. Ha? Kaya, pa ngayon? Nagpapalusot pa siya ngayon, sabi niya, kung yung bagong ombudsman daw ay mahilig mag-press con,
at lahat ng ginagawa ay pinapaano sa media, siya daw ay hindi. Hindi daw yung trabaho ng ombudsman. Oh, hindi mo ginagawa yan noon kasi hindi maipagmamalaki ang mga desisyon mo. Nakakahiya. Pag maganda yung mga desisyon mo, karapat-dapat na hindi nakakahiya, yun. Magpapatawag ka ng press con para ipaalam sa publiko yun. Pero kung nakakahiya nga talaga ang mga desisyon mo, ay mahihiya ka talagang mag-press con. Di ba? Bakit kapag nagpi-press con si Remulla, gusto ng tao? Oh, bakit pag nagpi-press con si Remulla, natutuwa ang tao? Kasi tama yung ginagawa ni Remulla. Tama. Yun. Pag maganda ang desisyon mo at alam mong para sa bayan at ginagawa mo ang trabaho mo para labanan ang mga kurap, matutuwa ang tao. Oh. Pero ikaw, bakit hindi ka nagpipress con ng mga desisyon mo? Bakit hindi ka nagpipress con, pinapaalam sa publiko? Kasi nakakahiya. Yun. Yun ang totoo. Nakakahiya yung mga decisions mo. Yung mga kaya hindi mo naman talaga may pagmamalaki. Oh. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? May pagmamalaki mo ba yung desisyon mo kay Villanueva? Oh. Sige, kung may pagmamalaki nyo yun, o dipinsan nyo ngayon, bakit hindi matanggap ng Bakit hindi matanggap ng publiko yung paliwanag mo? Yan. Mga kabunyog, mga kababayan, ang konstitusyon natin, create ang opisina ng ombudsman. Hindi nga batas ang nag-create ng office ng ombudsman, konstitusyon. Bakit? Kasi pag batas ang nag-create sa kanya, baka tanggalin ng baka buwagin ng kongreso. Kapag ayaw ng kongreso sa ginagawa ng ombudsman, baka buwagin. Kaya ang ginawa ng mga sumulat ng konstitusyon, constitutionally created na body ang ombudsman. Pangalawa, para maging ang ombudsman, hindi matakot sa mga politiko, pag na-appoint na siya ng presidente, pwede niya nang gawin yung gusto niya bilang ombudsman. Unang-una, impeachable official siya. Matatanggal lang siya sa impeachment. Kahit sino pang presidente, hindi siya pwedeng tanggalin. Impeachment lang makakatanggal sa kanya. Pangalawa, yung term niya fixed, 7 years. 7 years. Fixed na term. Oh. Pangatlo, yung autonomy ng ombudsman, yung pondo ng ombudsman, siya dyan? May fiscal autonomy yan. Makapangyarihan niya ng ombudsman. Ang problema, hindi niya ginawa. Hindi ginawa. Sa totoo lang. O kita nyo ngayon, anong ginagawa ni Remulla? O kita mo yung kapangyarihan niya. Kita nyo yung kapangyarihan ng ombudsman. Kaya nga, galit yung mga DDS Galit yung kampo ni Duterte kasi talagang ginagawa ni Remulla yung kapangyarihan ng ombudsman. Kung ginawa mo lang, Martires, yung mga ginagawa ng kapangyarihan ng ombudsman, ginamit mo ang kapangyarihan ng ombudsman, hindi sana siguro nagkaganito. Itong mga matitinding katiwalian ngayon. Kahit papano siguro, kahit siguro, na-minimize sana ang korupsyon. Wala Ang nangyari sa iyo, sa halip na ma-minimize, lalong tumindi. Oh. Di ba? Sinimulan na sana yan nila Pinoy noon at saka ni Conchita Carpio Morales. Kinasuhan na sila si Revilla, si Jinggoy. Oh. At least, kinasuhan niya mga yan. Si Gloria Arroyo. Ikaw nung panahon mo, wala. Yan yun. Sinayang mo ang kapangyarihang binigay sa ombudsman ng konstitusyon. Sinayang mo. Ano na ngayon? Yung mga nangyayari na yan ngayon na garapalan yung korupsyon. Sobra talaga. Malaki ang pananagutan mo doon. Ang contributory, nag-contribute yung mga ginawa mong patakaran para lalong tumindi ang korupsyon sa ating bayan. Imaginin mo, yung mga measures na nakalagay sa batas para kahit papano ma-check ang mga korap, tulad ng SALN, tulad ng lifestyle check, hindi mo ginawa Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.